Ma'am, pwede din po ba paki-explain yung sa Division of Pampanga? Open na din po kasi for ranking. Salamat po. Hi teachers! Hi future public teachers! Kumusta? Kumusta? And yes, nag-post na nga ang DepEd tayo SDO Pampanga. At ang sabi ko nga sa inyo, i-like or i-follow ninyo yung mga Facebook page ng DO or Division Office ninyo para maging updated po kayo sa mga announcement nila. Especially kung gusto mo pong magparang. At ito nga, nag-post na po ang DepEd tayo SDO Pampanga. By the way, share ko lang dito po yung first time kong nagparang. Yes, dito ako sa DO Pampanga. So, start na nga ang DepEd ranking ng 2025 to 2026. Para sa mga nag-apply noong 2024 to 2025, mag-pray pa po kayo. Mag-pray pa rin, may pag-asa pa pong makapasok. Okay? Kahit may ganyan na po, hangga't walang gumagraduate pa, magkaka-item ka. So, eto nga po, pag-usapan na natin yung memo. So, maraming nagtataka, bakit daw yung San Fernando is hindi kasama sa Pampanga? Bakit magkahiwalay daw sila? Or may mga nagtatanong, di ba yung San Fernando, Pampanga rin? Hindi ba pwedeng parehas, dun ka magpasa? Okay, explain natin yan ng kaunti. Hiwalay po yung San Fernando, DO of San Fernando, at ng DO ng Pampanga. Pag sinabi nating DO ng San Fernando, ang mga dito lang na mga mag-a-apply, yung mga taga San Fernando lang. Pero hindi mahigpit ang DO of San Fernando. Kahit taga saan kang parte ng Pampanga, pwede ka po. Kahit taga saan ka pa, pwede ka po mag-apply. Yun nga lang, localization. Pero marami akong kakilalang mga ganyan, kahit mga taga ibang lugar, nagkakaroon sila ng item. And next, ano naman ba yung sa DO o Pampanga? Dito naman papasok yung sa Mexico, Lubao, Bacolor, Florida Blanca, ayan, except nga doon sa San Fernando, Pampanga. So, mas malawak yung DO of Pampanga. Pero huwag kayong mag-alala kasi by district pa rin po yan. Again, localization tayo. Halimbawa, kung taga Lubao ka, mas maganda sa Lubao po kayo mag-apply. Pwede ka naman mag-apply kahit saan, pero ito ang sinasabi ko sa'yo, localization. Baka kasi ireklamo ninyo, mataas yung rank ninyo, ikaw yung rank 1, rank 2. Pero kung hindi ka lokal doon, wala tayong magagawa, lalo na kung may kasabay ka na taga doon na nag-apply at nakapasok din sa RQA. So, yung mga ganyan question ninyo, pwede nyong tanong yan sa orientation ninyo. So, depende ang usapan na yan. So, ngayon, pag-usapan na nga natin itong memo. So, February 3 to February 24, ito yung time na magsasubmit na kayo ng mga papers ninyo. And, saan kayo magsasubmit ng papers? Sa gusto nyong school na pasahan. Ano ang sabi ko sa inyo? Mas maganda may kilala kayong teacher or may kilala kayong principal. Kung wala, okay lang. Kung taga saan ka, saang barangay, dun ka magpasa ng papel. Para anuman mangyari, may laban ka kasi taga dun ka. Next, tip ko po sa inyo, maaga po kayo magpasa ng papel. Baka February 24 ka magpasa ng papel. Huwag pong ganyan. Kasi hindi nyo alam, baka may biglang ipa-edit sa inyo, may biglang ayusin, kailangan ayusin yung header, yung template, yung pirma, ganun. Kaya mas maganda, mas maaga kayo magpasa ng papel. So again, that is February 3 to February 24. Next naman, sa February 25 to February 27, verification of documents. Ibig sabihin, i-verify nila, ito na yung time na i-check nila yung mga papers ninyo. Kung tama ba, ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maaga na magpasa kayo ng papel para yung AO na check na niya yung mga papers ninyo. Siyempre, sino ba naman ang gustong nalilate ang trabaho? Tama? Next, sa February 28, di ba, pinasa nyo na sa mga school. Ang gagawin naman ng school na ito, yung mga iba't ibang school, ipapasa nila yung papel sa central school. Halimbawa, ako kasi nagpasa ako ng papel sa Kamuning. And hindi pa yun yung central school. Ang central school is Santo Rosario. So, yung Kamuning, magpapasa siya ng papel, ipapasa niyo yung mga papers ng mga teacher applicants sa Santo Rosario. And sa March 3 naman, magkakaroon ng virtual orientation. Okay, itong virtual orientation nito, again, virtual, hindi po siya face-to-face. And ganito din yung na-experience ko na. Explain lang nila, yan, explain din nila yung localization, yung ranking, RQA, mga dapat nyong gawin sa mga papers ninyo, sa demo ninyo, ayan, explain nila yung mga yan. I think mabilis lang yan. Pero makinig kayo ng mabuti, lalo na doon sa mga batas, para alam yung ipaglaban kung kaya mo bang mahabol yung item mo, basta mga ganon. Makinig kayo ng mabuti. And March 4, ito naman yung submission ng mga verified document. Di ba, dinala na sa central school. Titingnan ulit yun ng central school. And after nun, dadalhin nila sa DO.
Next naman, March 5 to March 7, i-evaluate naman nila yung mga papers na pinasa ninyo. Ito yung i-evaluate nila yung mga trainings, education, experience ninyo, yung mga RQA point. Pero lang of course yung TRF and demo ninyo kasi hindi nyo pa ginagawa dyan. So yung makakount pa lang nila, yung training, education, experience, and let rating. Kaya sabi ko sa inyo, alam nyo, pwede kang mag-rank 1 kahit wala kang experience and education. Alam, depende sa kasabay mo rin ha. Kasi na-experience ko yan, alam nyo ba, in God's grace talaga, hindi ko ina-expect na magra-rank 1 pa ako without education, zero experience ako. Ang napanlaban ko lang talaga dyan, yung training ko, yung certificate sa training ko, and yung let rating ko. O, di ba? Thank you, Lord. At ito na nga, ang pinakahihintay, di ba? March 17 to April 4. Ito na yung demo teaching and TRF. Sabay po. Yes, ang una niyong gagawin, sasagot muna kayo ng TRF. Bibigyan kayo ng 1 oras dyan. Una kasi, orient lang kayo ng ilang minuto, tapos ayun na, magti-TRF na kayo. Sabay-sabay lahat kayong teacher. Again, by district to ha. By central school, ganyan. Sa mga central school kayo, of course, magde-demo niyan. Or depende sa mga pipiliin ng mga committee. So yun, magti-TRF na kayo. After 1 hour, mga ilang minutes, ituturo na nila saan kayo magde-demo nun. So again, sa umaga, TRF, after ng TRF, start na nun ng demo. So, bibigyan nila kayo niyan ng schedule kung kailan. Kaya sabi ko sa inyo, follow or like their page po para makasunod kayo or makasabay. And magkakaroon naman kayo ng GC niyan after the orientation, I think, or ng mga AO, tutulungan nila kayo. Lagi niyong isama si Magta, lagi kayong magtanong. Then, April 7 to April 11 naman, evaluation na ng TRF. So, during the TRF pala, after the TRF or ng demo teaching ninyo, ibibigay na agad yung score ninyo. Dun sa training, experience ninyo, education, ibibigay na nila yon. So, para alam mo na kung ilang points na lang kailangan mo. Charis. Depende kung i-share, ibibigay nila sa inyo, ipapaalam nila sa inyo or hindi. Yung iba kasi pinapakita agad, tapos after mo mag-demo, ipapakita na rin yung points mo. By the way, the passing, wow, passing. Pasok ka po sa RQA kapag nakakuha ka na ng 50 points. Then, sa April 30, eto na. Ba't ako pati ako kinakabahan? Eto na yung comparative assessment result. Papakita na, dito na nila i-evaluate kung sino yung rank 1, rank 2, rank 3, ganon. Pasok ka ba sa RQA? Yes naman. And yun na nga, sa May 15, posting na po ng car. So, yun. Pag-pray nyo yan. Kaya nyo yan. And then yun, number 2, so binigay na nila sa number 1 lahat ng mga activities and dates. Sa number 2, ayun, may guidelines dyan. So sinasabi, lahat ng interested, pwede po kayong mag-apply. Basta tandaan, pasado ka ng let. Kahit wala kang experience, wala kang education, okay lang. Walang masamang mag-try. Pero syempre, pag-pray mo. Pag para sa'yo, para sa'yo. Ayun, pwede din number 4, yung mga hindi saktong pumasa dun sa 50 points, i-update nyo na lang, pwede din. Tanungin nyo na lang yung AO, wag ako, hindi ko sure yan. Tapos na ako dyan. Tsaka hindi ko na-experience yan, kaya hindi ko ma-share talaga sa inyo. Hindi ko alam yung gagawin, paano mag-remain ng score. And sa number 5, yung mga requirements naman, eto na. Of course, letter of intent, PDS and worksheet experience. Meron na ako sa Google Drive nito, shinare ko na po sa inyo. Photocopy ng PRC, ID, rating, TOR, parehas lang. Training, contract of service, mga ganyan. Voters ID o kahit ano man na ID na magsasabi na taga doon talaga kayo. Kasi talaga localization to. Dito ako hindi nagkaroon ng item because of localization. Checklist of requirements and omnibus. Ayan, na-share ko na po yan kung ano itong mga panoorin nyo na lang po sa ating playlist. So yun. At para sa mga senior high school, magpakita rin po ng certificate from TESDA. Dito naman, wala kayong lesson plan na ipapasa. Kasi gagawin nyo na yon sa demo ninyo. Doon nyo idadalhin yung lesson plan. At ito yung sinasabi ko sa inyo, by sector, by cluster, may color po ng folder. Tanungin nyo po yung school kung anong cluster po kayo or sector. At para kung paano gawin itong mga documents na ito, panoorin nyo lang po yung mga video natin dyan about sa DepEd ranking process. So again, depende po sa division office ang process po ng DepEd ranking. At ito lang po masasabi ko sa inyo, magdasal po, think positive, pag-pray nyo po na para sa inyo yan. At yun lamang po, maraming salamat and God bless.